Good day. Ang project ko ngayong araw ay isang backpiece na Polynesian. At ang client po natin ngayon ay isang seaman at nag-walk-in lang po ang ating client ngayong araw. Bali, itong video na to mga boss ay medyo matagal na. Ngayon ko lang po siya na i-post dahil sa napakarami din pong ginagawa at marami din po akong ini-edit kaya medyo ngayon ko lang siya naharap na gawin. Bali, ang gusto ng ating client ay sa may part na likod at ah, nasa pinaka-center po yung gagawin naming Polynesian na napili niya at yung design na ipinasa niya sa akin at medyo nag-add na rin kami ng mga ibang details sa design na napili niya para wala din parehas dun sa unang pinasa ng ating client. Kaya dito ay tinignan ko muna kung pantay yung pagkakalapat namin sa stencil para kapag nakita kong okay na at yun, magsisimula na po kami. Bali dito mga boss ay gumamit ako ng 7 round 7RL para sa liner. Tapos gumamit din ako dito ng shader na 11RS. All the way na rin po yun hanggang matapos. Bali dalawang needle lang po yung ginamit ko. Kasi wala din naman masyado ditong isa-shadow kaya kayang-kaya na nung dalawang needle na ginamit ko dito sa piece na ginagawa ko. Yan, bali kung makikita nyo, puro 7RL lang po muna yung ginamit ko dyan. Wala pa po akong ginamit na RS. Bali, sinasabay ko na yung pagkukulay dun sa mga medyo maliliit na space para hindi ko na rin siya babalikan mamaya. Kasi kapag babalikan mo pa yan mamaya at nakapagpahinga na yung tattoo dun sa baba ay masakit na po yun. Magiging napakasakit na talaga kapag nabalikan mo na. Kaya ang ginagawa kong tirada dito sa ginagawa kong pyesa ngayon ay sinasabay ko na yung pagkukulay para hindi ko na siya mamaya babalikan. At para hindi na rin masaktan yung ating client para minsanan na yung sakit pataas na. Bali, ganito pala yung ginagawa ko kapag may ginagawa akong mga pyesa na ganito, inuuna ko lagi sa baba. Pero depende pa rin yun sa design na ginagawa mo. Kasi may mga design na inuuna sa gitna bago sila magpababa. Minsan may gumagawa ng pataas muna tapos pupunta sila sa baba. Bali, iba-iba din naman yung tirada ng mga tattoo. Depende lang sa design at sa artist na gagawa dito. Kung saan yung hindi siya mahihirapan at kung saan hindi siya nabuburahan ng stencil kasi yun yung pinaka-importante sa lahat. Yung hindi ka maburahan agad ng stencil. Dahil kapag naburahan ka ng stencil ay napakahirap talagang habulin yung tattoo na ginagawa mo. Madali lang naman siyang mag-freehand pero mas maganda pa rin na ingatan mo pa rin yung stencil na nilagay mo kasi kapag naburahan ka ng stencil, yung oras mo na pag-sketch at saka sa pag-drawing sa balat, mas lalo kang tatagal dun sa ginagawa mo. Kaya dapat hinay-hinay lang din sa pagpupunas at sa pag-alalay sa pagtatato para hindi rin siya mabura agad. Kaya kung mapapansin nyo dito sa ginagawa kong pyesa, halos hindi pa nabubura yung stencil pero patapos na ako sa ginagawa kong pyesa mga boss. Kaya ganyan talaga ako kung mag-alalay sa pagtatato. Halos pag nagpupunas ako ay dahan-dahan at hinay-hinay lang. Hindi ko siya pinupunasan ng madiin dahil masakit din yun kapag madiin yung pagkakapunas mo sa balat. Maaring masaktan din yung ating client at ma-damage din yung balat, yung sa may part na pinagtatuan mo kapag mabigat yung kamay mo. Tsaka isang technique din yun, dapat magaan din yung stretch mo sa balat para hindi rin masaktan yung client natin. Para in the future, babalik sila kasi wala silang sasabihin na mabigat yung kamay mo sa pagtatato. Kaya dapat tansya-tansya lang sa paggawa at sa paglalining para hindi masaktan yung ating mga kliyente at sa susunod ay babalik pa sila. Yun mga boss, halos tapos na po ako sa ginagawa kong design. Bali itong side lang po talaga yung kukulay namin kasi yun lang daw yung gusto ng
ating bossing. Parang yin-yang lang siya, eh, yun lang po yung gusto niya. Kaya hanggang dito na lang po ang ating video. Kung nagustuhan niyo po, maraming salamat.